Good morning mga kaalbularyo, to God be the glory. Mayroon naman tayong hula-hulaan ngayon, isang Toyota Altis. Okay, andito po sa shop. Parang nag-repair lang kaibigan natin at dinala nila sa atin dito kasi hindi na sila makaintindi kung ano talaga ang sakit nito, kasi para bang nagka-trigger na lahat ang mga sakit nito. So ayun po mga kaalbularyo, tingnan lang natin ito kasi sa nakikita natin ngayon ay parang bago ang throttle assembly. Ayan po, bagong throttle assembly at parang hindi na nila alam talaga kung anong mga problema nito at ngayon sa tingin ko naman stage 4 cancer. So tingnan lang natin mga kaalbularyo, kapag hindi na natin ito maayos, ililibing na natin agad, baka mabaho na. Okay, tingnan natin mga kaalbularyo, try natin start board. Okay, fire. Yun. So ang concern lang ng may-ari nito mga kaalbularyo ay grabe daw ang palyar. So mataas yung RPM ngayon. Naririnig naman natin na talagang mataas ang RPM natin ngayon. At pag tumatakbo raw ay grabe na raw ang palyar. So ngayon mga kaalbularyo, hula-hulaan natin ito kasi may nakikita tayo dito na marami na talagang ginalaw. Okay, so observe muna tayo mga kaalbularyo kung anong mga posibleng sakit nito. So andito tayo sa loob ngayon mga kaalbularyo, no? Ayan po, nakikita natin yung mga luma, oh, pinalitan ng ibang mekaniko. So ngayon titingnan lang natin muna. Try nating pandarin. Okay, start. Ayun. So ngayon mga kaalbularyo, ang RPM natin ngayon ay nasa 1,800. So 1,800 RPM, naka-idling lang tayo. So ayan po. So ngayon parang nalilimutan ko yung x-ray machine ko na naiwan sa bahay. Tingnan natin mga kaalbularyo, hula-hulain natin kung madadala ba sa hula-hula. Pag hindi natin ito makaya sa hula-hula mga kaalbularyo ay second step tayo, magbili tayo ng baboy, yung puti na color, at ating iharang dito. Tingnan natin kung hindi ba talaga maaayos. Parang may napansin ako dito mga kaalbularyo. So ayun po, ang RPM natin ay 1,800. Pag inirave ko ay bababa siya. Try kong i-rave, pakita ko sa inyo. Ayan, bumababa siya ang RPM pag mag-rave ko. Parang naka-reverse yata yun. Yan, bumababa. Hindi siya tumutuloy umaangat pataas. Bumaba siya tapos umaangat. Ayan, i-try ko i-rave. Tingnan nyo lang. Ayan. Bumaba siya muna tapos umaangat. So hindi yan normal. Talagang stage 4 cancer na talaga yata ito. Okay, so yan ang sinasabi ko, pag hindi ito maayos sa hula-hula, okay, magharang tayo ng puting baboy dito. Okay po. So ngayon mga kaalbularyo, silipin natin. Ayan po, kapag tumataas yung RPM, hindi natin makakalimutan na kadalasan ang problema yan ay dito sa idle air control valve. Okay, so ngayon nang sinilip natin, may nakita tayong tubig na naglilik. Ayun, ito so merong tubig na nagleak. Ayan, tumutulo yan. Hindi yan sa aircon nakita natin, hindi yan sa aircon. Ito naglilik galing sa throttle body. Okay, try natin yung baklasin at i-check natin to, ang idle air control valve, kung nagpa-function ba. So ito na po mga kaalbularyo, sinimula ng ating kasama dito. At yan, nakikita natin na talagang umuubra yata yung mga orasyon na dito kasi
ipakita ko lang sa inyo para klaro. Kasi ang sombrero niya ay ayan ang sombrero niya at talagang sa tingin ko dito ay nakatahas ito kagabi. Tingnan lang natin mga kalbularyo kung mayroon ba talagang development sa ginagawa niya dito. Pag hindi ito maayos, wala naman akong problema kasi hindi naman ako nagawa. Siya na ang bahala niyan. So ito na po mga kalbularyo, natapos nating na-check na po natin itong idle air control valve. Mukhang okay naman yung wiring natin dito, okay naman, at saka yung leaking sa tubig ay okay na rin po. So ngayon mga kalbularyo, parang napansin natin ngayon na ang andar ng makina ay parang nagpalak-palak. Ewan ko kung marinig ba ninyo. Ayun po, nagpalak-palak. So tingnan natin sa RPM natin sa dashboard mga kalbularyo. So ito na po, estimated sa 950 RPM. Try natin i-rev. So talagang may delayed mga kalbularyo. Hindi siya sumasabay sa acceleration natin. So bago siya umaangat ay nag-down pa rin siya katulad ng dati. Okay, check natin mga kalbularyo. Step 3 tayo. So ngayon mga kalbularyo, ay try nating compression test. So ayun po, tingnan natin i-compression test mga kalbularyo kung equal ba talaga ang compression niya. Okay, start board. Cylinder number 1. Up. Proceed tayo, cylinder number 2. Fire. Start. Up. Cylinder number 3. Fire. Ayun. Up. Cylinder number 4. Fire. Up. So ngayon mga kalbularyo ay sa lahat ng silindro ay yung number 3 ang pinaka liit na reading dito sa compression. So try natin ibalik sa number 3 mga kalbularyo. So ito na po, ibalik natin sa cylinder number 3. Okay, kasi ganina nag-reading lang ng 100 PSI. So ngayon mga kalbularyo, tingnan natin uli. Okay, cylinder number 3 fireboard. So ayun pa rin, 100 PSI pa rin, hindi na umangat. Para. So ngayon mga kalbularyo ay talagang may problema ang cylinder number 3 dito. So ito na po mga kalbularyo, na naibaklas na natin tong valve cover. So ngayon ay tiningnan ko na dito yung clearance niya sa valve shim at saka sa cam lobe. So okay naman. So ganitong mga problema mga kalbularyo, huwag masyadong ibaklas diretso yung cylinder head. So tingnan muna natin to kasi kadalasan ay walang clearance yung valve shim at saka yung lobe ay talagang low pressure yan yung compression test natin result. So ang gagawin natin dito mga kalbularyo ay baklasin na natin yung cylinder head assembly. Tingnan natin yung engine valve, baka marumi lang yung pong carbon deposit sa loob. Okay po, baklasin na natin. So ito na po mga kalbularyo, naibaklas na po natin ang head assembly nito. Ayan na po. So ito na po. Silipin muna natin yung engine valve diagrams. Ipakita natin sa ating mga viewers kung may kaibahan ba. Kasi kadalasan pag may problema ng ganito, makikita natin kahit na hindi pa natin ginalaw. So ito po mga kalbularyo, ito ang number 1, number 2, number 3 at number 4. So ang issue natin dito ay
parang ang compression test ng number 3 ay hindi gaano kalakas. So ito po mga kalbularyo, kung tingnan natin yung number 1, number 2, number 3 at number 4, makikita natin na iba talaga ang color ng cylinder number 3. Nakikita nyo mga kalbularyo? Kasi yung iba, number 4,